Kwento ko. Sabi ko yung doktor ni Ricky sa akin, pwede po na kayo makausap. Ano po problema, no? Kasi sabi ko, nasa ICU na si Ricky. May problema pa ba? May dagdagan ka? Sabi niya, I want to know kasi how I will address you. So I had this puzzled look on his face. Kasi talagang parang ano gagawin ko. Ikaw po ba? Yeah, sabi ko, I'm the wife of Eric. So, okay. Sino po yung nakaread? I think it was Malcolm. Yun po yung partner ni Ricky. Eh, yung isa po. Sabi ko, yun po yung nanay nung youngest ni Ricky. Okay po kayo tatlo. Sabi ko, obviously, okay kami, di ba? Andiyo ka namin, ito mga kisento. Hindi naging hadlang ang komplikadong relasyon para sa tatlong babaeng naging mahalaga sa yumaong aktor-direktor na si Ricky Davao. Sa huling gabi ng lamay para kay Ricky na ginanap sa Heritage Park Chapel sa Taguig, isang emosyonal ngunit nakaantig na tagpo ang nasaksihan ng publiko, ang pagyakapan ni Jackie Lu Blanco at Malca Daroca, kasalukuyang partner ni Ricky bago ito pumanaw. Sa kanyang eulogy, tahasang pinasalamatan ni Jackie Lu si Malca sa pagmamahal at pag-aalaga nito sa dating asawa. "Thank you so much for loving Ricky as you did," ani Jackie Lu na agad na niyakap ni Malca sa harap ng maraming dumalo sa lamay. Kasunod nito, humupa ang emosyon at napalitan ng kaunting halakhakan nang isalaysay ni Jackie Lu ang tagpo sa ospital kung saan silang tatlo, siya, si Malca at si Cheryl, ina ng bunsong anak ni Ricky, ay sabay-sabay na nandoon para alalayan si Ricky sa mga huling araw nito. Biro ni Jackie Lu, tila hindi malaman ng doktor kung sino ang dapat kausapin, ang wife, ang partner, o ang nanay ng bunso. "Obviously, okay kami, di ba?" Patawang pahayag ni Jackie Lu na sinundan pa ng kwelang banat, "Pag kami lang ni Malca, ang tawag namin sa isa't isa, the two direct real." Gayunpaman, sa kabila ng mga biro, iginiit niyang ang tunay na mahalaga ay ang pagmamahalan at respeto nila para kay Ricky, at ang pagkakaisang ipinamalas nila bilang mga taong tunay na nagmahal sa kanya. Alam niyo, nung nasa ospital si Ricky, tatlo po kaming babae na nandoon. Si Sherilyn po, siya yung mami ni Freddy. Stand up so that she can see the three beautiful women in Ricky's life. Siyempre, nandun po kami lahat dahil nasa ospital si Ricky. Yung nag-kwento ko, sabi ko yung doktor ni Ricky sa akin, pwede po na kayo makausap. Ano po problema, no? Kasi sabi ko, nasa ICU na si Ricky. May problema pa ba? May dagdagan ka? Sabi niya, I want to know kasi how I will address you. So I had this puzzled look on his face. Kasi talagang parang ano gagawin ko. Ikaw po ba? Yeah, sabi ko, I'm the wife of Eric. So okay. Sino po yung nakaread? I think it was Malcolm. Yun po yung partner ni Ricky. Eh, yung isa po. Sabi ko, yun po yung nanay nung youngest ni Ricky. Okay po kayo tatlo. Sabi ko, obviously, okay kami, di ba? Andiyo ka namin, ito mga kisento. Andiyo namin, pag magkakasama kami tatlo, si Ida, si Lorna, at si Teka. Pag kami yung ni Malca, dalawang Mrs. Real. But kidding aside, I mean, when these things happen, matters like this are not important anymore. I mean, we were all there to take care of Ricky in our own way. I was there not only to check on Ricky, but to make sure that my children are okay because it was very difficult for them. But I'd like to say that the reason why we are all okay is because of the kind of man and person that Ricky was. So, let me just read it.
kwento mo sa